Sa kasalukuyan, naghahanda si Sejen na magtanim ng mga carrot gamit ang isang bagong pamamaraan sa pamamagitan ng paglubog ng mga dulo ng carrot sa tubig hanggang sa tumubo, at pagkatapos ay itatanim ito sa lupa. Masaya siya na ang bagong pamamaraan ay gumana ng maayos, at mabilis siyang nakapagtanim ng mga carrot, nakatanggap pa ng karanasan sa trabaho, at nadagdagan ang kasanayan sa pagtatanim. Ang pamamaraan ay mahusay din para sa pagre-recycle dahil kinuha niya ang mga natirang matitigas na dulo ng mga carrot na kinain ng mga kuneho, at pagkatapos ay binabad ito sa tubig sa mga mangkok na gawa sa mga dahon ng sibuyas. Pagkaraan ng ilang panahon, tumubo ang mga dahon sa itaas at nagsimulang tumubo ang mga ugat sa ibaba. Pagkatapos ay itinanim niya ang mga dulo sa lupa at tinakpan ito ng lupa hanggang sa ang mga dahon lang ang nasa labas, dahil kapag kinain na ang ugat, hindi na ito tatubo ulit, at ang halaman ay magpupukas sa pagdevelop ng kanyang tangkay hanggang ito ay mamulaklak, na kung saan makakakuha ng buto ng carrot. Ang ilan sa mga naunang itinanim na carrot ay nagsimula ng mamulaklak, at masayang masaya si Sejen na lahat ng bagay ay nagiging maayos. Sinabi niya sa kanyang kaibigang kuneho na ito ang kanyang gusto sa pagsasaka, ang pagtatrabaho ng mabuti na nagbibigay ng pakiramdam na nababayaran ng mga hindi inaasahang pakinabang na dumarami sa paglipas ng panahon. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap si Sejen ng mensahe mula sa pinuno ng tore, na gustong malaman kung handa na ba ang mga tuyong kamote. Tumayo si Sejen, sinasabing pupuntahan niya na rin ito para tingnan. Pumunta siya sa gitnang bato kasama ang kanyang mga kaibigang kuneho sa kanyang balikat upang makita na ang mga piraso ng kamote ay natuyo ng mabuti. Kumuha siya ng isang piraso at nasasabik sa lasa nito, at agad na natikman, siya ay nalula sa sarap nito. Ang tuyong kamote ay matamis at malasa, ang balat nito ay sapat na tuyot, at ang loob ay perpekto pa ring malambot at mamasa-masa. Nalublab siya sa lasa, at ganoon din ang nararamdaman ng kanyang mga kaibigang kuneho tungkol sa bagong merienda. Sinabi ni Sejen na walang makakatanggi sa malambot, chewy, at nakaka-addict na texture nito. Sinasabi dito kung paano pinatuyo sa araw ang inihaw na kamote ng 24 na oras para ma-preserve ang katas at tamis nito habang nagbibigay ng malutong na labas, at malasang matamis na lasa. Sobrang saya niya sa tagumpay na ito at nagdesisyon siyang magpatuyo pa ng maraming kamote para meriendahin kapag siya'y nababato. Habang kinokolekta ni Sejen ang mga kamote para kainin, pati ang kanyang mga kaibigang kuneho ay na-enjoy din sa lasa nito, at biglang nagpadala ng mensahe ang manager, pinapaalalahanan siyang may nakakalimutan siya. Humingi ng paumanhin si Sejen at naghanda ng alay para sa tower manager, na gusto ng kainin ang pinatuyong kamote agad at gusto niyang tapusin na ni Sejen ang quest. Pero habang tinitingnan ni Sejen ang mangkok na may dahon ng sibuyas, may naisip siyang iba. Sinabi niya sa tower manager na maghintay saglit at nagsimulang maghanap sa loob ng kanyang bag. Sinabi ni Sejen na hindi tamang magpadala ng pagkain sa manager palagi sa mangkok na may dahon ng sibuyas, at ngayon may mas magandang ideya siya. Wala nang pakialam ang manager sa formalidad at gusto na lang ang merienda agad, pero nangako si Sejen na saglit lang ito at natapos na siya sa 1 minuto. Iniharap niya ang pinatuyong kamote na maayos na nakapak sa isang poly bag at masaya niyang sinabi na tapos na ang kanyang packaging, at nagulat ang manager. Ipinaliwanag ni Sejen na dati siyang nagtatrabaho sa convenience store sa labas ng tower at may mga kakayahan siya sa pagpe-packaging. Naipak niya ang mga kamote na parang regalo at proud siyang iharap ito sa manager dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na subukan ito. Gusto ni Sejen na maging mas espesyal ang karanasan na ito, dahil hindi lang magiging maganda ang itsura ng packaging, mapanatili rin ito ang pagiging sariwa at makakandado ang katas sa loob ng mga chips. Napatulala ang tower manager, at nang tanungin siya ni Sejen kung hindi ba niya kukunin, nagulat ang manager at nagpasalamat. Hindi natuwa si Sejen sa reaksyon at nainis siya na isang malamig na pasasalamat lang ang natanggap niya pagkatapos ng kanyang matinding effort. Tinanong niya ang manager kung iniisip ba nitong nagbibiro siya sa pagkain, at sa totoo'y natutuwa ang manager sa kakatean ng package. Namumula at nanginginig sa excitement ang manager habang hawak ang maliit na package at nagpanik. Sumigaw, paano mo makakain ng sobrang cute na bagay? At natuwa si Sejen sa exaggerated na reaksyon. Ilang oras lang ang lumipas, nauubos na ni Sejen ang pinatuyong kamote strips. Sinabi niya na nagpapatuyo siya ng 40 buong kamote at nagtaka kung paano ito nawala ng mabilis, pero malinaw na hindi niya at ng mga kuneho matitiis ang masarap na merienda at patuloy silang kumakain nito. Bigla na lang dumating ang reyna ng bubuyog na may dalang interesante, at tinanong siya ni Sejen kung ano ang problema. Masaya niyang inilagay ang bola sa kamay niya, at nalito si Sejen kung ano ito. Binasa niya ang impormasyon na nagsasabi na ito ay isang pollen bundle na gawa sa corn pollen.
Nagulat si Sejen at napagtanto na nasa flowering stage na ang kanyang mga mais. Pinuntahan niya ito kasama ang reyna ng bubuyog at sinabi na hindi siya nakatutok sa mga mais kamakailan, at malalaki na ang mga halaman. Lahat ng mga ito ay namulaklak at nagkasil, pero naisip niya na walang nectar sa bulaklak ng mais, kaya't hindi makakakolekta ng honey ang mga bubuyog. Kaya naman kinokolekta ng worker bees ang pollen gamit ang kanilang mabalahibong likurang binti. Naisip ni Sejen na subukan kainin ang pollen. Nagulat si Sejen na kinokolekta ng mga worker bees ang pollen gamit ang kanilang mabalahibong likurang binti. Kumakain ng pollen bundle ang worker bees dahil ang iba'y kumukuha nito bilang health supplements, kaya't sinubukan niyang kainin ito, na may kaunting kapitan pero matamis tulad ng candy. Natuwa siya at nagpasalamat sa reyna ng bubuyog na may malaking ngiti, at gusto pa siyang pasayahin ng reyna kaya't iniutos niya sa lahat ng worker bees na lumapit agad sa kanya. Gumawa sila ng mga bundle ng pollen na dala nila at ibinigay lahat kay Sejen habang nagpapasalamat siya, at proud na nag-hover ang reyna ng bubuyog sa ibabaw nila. Sinabi niya na sobra-sobra ang mga pollen bundle at hindi niya makakain lahat dahil napakahalaga ng mga ito. Kasabay nito, inihayag ni Theo ang kanyang paghihiganti, at sinabi ni Sejen na bumalik siya habang tumatalon sa kuweba. Pero pagkakita niya sa reyna ng laso na bubuyog, natakot siya at tumayo sa kanyang mga daliri na matigas ang buntot. Sinabi niya kay Sejen na natatakot siya, pero sumagot si Sejen na ayos lang dahil alam ng mga bubuyog na kakampi niya siya. Gusto rin ng reyna ng bubuyog na maging kaibigan si Theo, kaya ibinigay niya ang natitirang pollen bundle. Pero allergic si Theo sa pollen, kaya't kumapit siya kay Sejen, pinupunasan ang ilong sa kanyang damit at hinahatak ito ng kanyang mga kuko. Sinabi ni Sejen na bumitaw siya dahil ito lang ang kanyang damit at ayaw niya itong masira. Pero tinanong niya ang sales cat kung ginawa ba niya ang ipinagawa, at sumagot si Theo na natapos na niya lahat ng misyon at sold out pa. Tinanong siya ni Sejen kung naihatid ba niya ng maayos ang balita at pera sa kanyang pamilya, at sumagot si Theo na dapat ay nagawa na ito dahil may kontrata. Nagulat si Sejen na natapos na pala ang kontrata, at napagtanto niya na naihatid na ang 50 million won at ang kanyang pagbati sa kanyang pamilya. Tinanong niya si Theo kung maayos ba ang lahat, at sumagot ang cat merchant na maayos naman. Ang mga kontrata sa tower ay matibay kahit sa labas ng tower, pero pupuntahan niya at kakausapin ang nakakontak para kumpirmahin ang mga detalye. Nagpasalamat si Sejen at sinabing maaasahan siya. Pagkatapos, nagsimulang isipin ni Sejen ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakababatang kapatid na si Sedal. Sinabi ni Sejen na nagipit siya dahil nawala siya nang hindi nag-iwan ng mensahe, at labis siyang nababahala dito. Iniisip niyang malamang ay labis silang nag-alala sa kanya, pero ngayon ay mas magiging maayos na ang pakiramdam nila. Wala silang kaalam-alam na pumasok siya sa tower at nagsimulang magtanim doon. At hindi rin nila maiisip na nakipagsosyo siya sa mga kuneho, mga bubuyog, at isang cat merchant. Iniisip ni Sejen kung anong mukha ang gagawin ng kanyang pamilya kapag nalaman nila na siya ay isang magsasaka sa tower. Iniisip niyang siguradong kukutsain siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Sedal dahil lagi siyang banibiro nito. Habang binabati ni Theo ang mga kuneho, nagpatuloy si Sejen sa pag-alala at iniisip na ang kanyang ama ay may hilig sa paghahalaman at pag-aalaga ng mga bulaklak, at siguradong magiging interesado ito sa kanyang mga pamamaraan sa pagtatanim at magbibigay pa ng ilang mga tip. Iniisip ni Sejen na minana niya ang kanyang likas na talento sa pagsasaka mula sa kanyang ama. Pero lalo siyang naging sentimental habang naaalala ang kanyang ina na laging naghahanda ng kumpletong pagkain na kasama lahat ng gusto nila. Habang inaalala ni Sejen ang mga simpleng at masayang oras kasama ang kanyang pamilya, nagsimula siyang mamiss sila ng labis. Pero pagkatapos, lumapit sa kanya ang mga kuneho, mga bubuyog, at si Theo at pinapaalala sa kanya na sila ang kanyang pamilya dito. Habang umuupo ang reyna ng bubuyog sa kanyang ulo, niyakap niya ang itim na kuneho at si Theo, sinasabing sila rin ay kanyang pamilya. Nararamdaman ng cat merchant ang pangangailangan na kumpirmahin ang kanyang katayuan sa pamilya. Sinabi niya, at sumagot si Sejen na syempre, bahagi rin siya ng pamilya bilang kanyang nag-iisang empleyado, ang sales cat na si Theo. Natutuwa ang pusa sa kanyang mga papuri at nagdesisyon na iulat lahat kay Sejen tungkol sa kanyang kamakailang business trip. Sinasabi niya na gumamit siya ng 50 tower coins para sa kontrata, 14 na tower coins para sa pag-facilitate nito, at pagkatapos ay gumamit pa ng ilan para bumili ng mga kinakailangang bagay. Kahit na nagastos niya na lahat ng iyon, may natitira pa siyang 208 tower coins. Nabigla si Sejen nang malaman ang hindi kapani-paniwalang dami na mas malaki pa kaysa noong huli.
Sinabi ni Theo na gaya ng sinabi niya, sa isang auction, ang mga tao mismo ang nagpapataas ng presyo ng mga kalakal. Kasama ng pera, may iba pang magagandang bagay si Theo para kay Sejen, kabilang na ang mga kagamitang hiningi niya. Namangha si Sejen habang ini-inspeksyon ang kawali, sinasabi na matagal na siyang hindi nakakakita ng tanda ng sibilisasyon. Ang mga kuneho rin ay sinusubukang intindihin ang mga kagamitan sa kanilang mga kalokohang galaw, at pagkatapos ay natuklasan ni Sejen na kahit ang cast iron pot ay may information window, at sariling item mark mula sa tower. Nalaman niya na ang item ay rank D at hindi ibinunyag ang detalye ng gumawa nito, at tinanong niya si Theo tungkol sa huling bahagi. Ngunit bago siya makakuha ng sagot, napansin niya ang isang daga sa lupa, at habang pinupulot niya ito, pakiramdam niya ay nasa loob ng tower siya muli pagkatapos ng matagal na panahon. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagkamangha at pinanibik habang sinasabi niya na ito ang kanyang unang sandata mula nang pumasok siya sa tower. Ang information window ng daga ay hindi masyadong nagbibigay ng impormasyon at puno ng mga question marks, ngunit binanggit na ang daga ay rank E, at tanging ang may lakas na higit sa 5 at level na higit sa 10 ang maaaring gumamit nito. Nagtataka si Sejen tungkol sa mga question marks, at tinanong niya kung saan nakuha ang daga. Abala si Theo sa paglalaro kasama ang mga kuneho at sumagot na narinig niya ang isang mayor ng First Pirate Gamers Lottery na nagsasabing hindi niya kayang bumili ng mura, kaya binili na lang niya ang akala niyang maganda. Hindi masyadong naiintindihan ni Sejen ang tungkol sa daga at sa lottery corner, ngunit dahil natutugunan niya ang requirement, iniisip niyang gamitin ang daga. Ngunit nagpadala ng mensahe ang Tower Master na nagsasabing kung ginamit niya ang isang hindi napapahalagahang item ng walang ingat, maaari siyang mapahamak. Nagtataka si Sejen kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit nagalok ang Tower Manager na i-appraise ang daga para sa kanya. Nabuo ang bagong quest tungkol sa daga, ngunit sinamahan ito ng isa pang quest kung saan kailangang magpadala si Sejen ng dried sweet potato sa manager upang may pagawa ang appraisal sa daga. Nadismaya si Sejen at sinabing hindi ito ang tamang paraan upang gawin ito, at sumagot ang manager na kinakailangan ang pagbibigay ng isang bagay upang matulungan siya. Nagpanggap pa rin ang tower manager na hindi ito ginagawa para sa pagkain, ngunit pagkatapos ay sinabi ng message window na pinapahira ng manager ang kanyang laway. Galit si Sejen at nagreklamo na masyado ng marami ang kinuha ng manager noong una pa, ngunit dahil magiging hindi komportable na gamitin ang isang item na hindi tiyak ang impormasyon, nagpasya siyang sundin ang mga kahilingan. Ibinigay muna niya ang daga, at pagkatapos ay ginamit ng tower manager ang kanyang appraisal skills upang malaman na ang daga ay hindi mapanganib. Pagkatapos, habang iniaalok ni Sejen ang dried sweet potatoes, ibinalik ng manager ang kanyang daga. Binasa ni Sejen ang impormasyon tungkol sa daga, na pinangalan ng Kins, Training Short Dagger, at ginamit ng ranger na si Kins ng Red Mountain upang mag-training. Sa panahon ng kanyang kabataan, ang talem ay gawa sa black iron at medyo mabigat, ngunit may halong maliit na halaga ng mithril, kaya ito ay napakatibay at maaaring mapanatili ang talas nito ng mahabang panahon. Ito ay ginawa ng panday na si Raven, isang Black Hammer Dwarf, at ang tunay na ranggo nito ay B. Mayroon itong kasanayan na tinatawag na Proficiency Increase Level 1 na nagpapabilis ng 5% sa pagtaas ng kahusayan ng anumang kasanayan na ginagamit ng user sa daga. Hindi na kailangan ni Sejen basahin lahat ng ito para mamangha, at labis siyang namangha sa katotohanang ito ay isang named weapon. Napakabihira ng mga ito. At sa labas ng mundo, kahit ang pinakamababang kalidad ng mga sandata ay ibinebenta ng 100 milyong won, at ang isa na ito ay mukhang napakabihira at mahalaga. Namangha si Sejen na nakuha ito ni Theo mula sa lottery, at iniisip niya na ang pusa ay hindi lamang basta-basta gaya ng inakala niya. Totoo nga na may talento ito sa paghahanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Ngunit sa labas ng kuweba sa kagubatan ng ika-79 na palapag, may isa pang nilalang. Ito ay ang pulang oso na nakakatakot kay Theo at muntik nang patayin si Sejen sa isang gabi ng Blue Moon. Ngunit sa ngayon, hindi ito mukhang isang halimaw at isang nilalang lamang. Isa itong cute na maliit na oso. Natapos ang huling kabanata kung saan makikita natin ang isa pang nilalang sa ika-79 na palapag, kasama ni Sejen at ng kanyang mga kaibigan. At mukhang hindi ito katulad ng inaasahan ng lahat na halimaw. Habang sina Theo at ang kuneho ay nag-e-enjoy sa churros, si Sejen ay sinusuri ang kanyang mga sakahan. At bigla na lang, kinuha niya ang posisyon na panglaban at ginamit ang bagong nakuha na punyal para hiwain ang mga tanim na sibuyas sa harapan niya. Ang punyal ay talagang matalim, at tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung ano ang masasabi nila sa kanyang kakayahan, at pinalakpakan siya ng mga ito.
Tinanong siya ni Theo kung nagustuhan niya ang maikling punyal na iyon, at ngumiti siya, sinabing siya'y napahanga na dinala iyon ng pusa. Nagagalit si Theo at humiling na tawagin siya sa kanyang titulo bilang sales cat na ipinangako ni Sejen kapalit ng pagtapos sa mga misyon. Hinaplos siya ni Sejen, sinabing siya ay sales cat Theo, at mahusay ang kanyang ginawa. Tinanggap ng merchant na pusa ang paghingi ng tawad at mayabang na sinabing palalampasin niya ito ngayon habang itinulak ang kamay ni Sejen palayo. Ngunit napansin niya na, sa kabila ng pagiging mukhang inosenteng sunod sa Niren, may gintong mga paa si Theo. Sa pagsasalita ng mga paa, sinimulan ni Sejen na paglaruan ang mga toe beans ng pusa, at bigla niyang nahanap itong cute. Tinanong siya ni Theo kung ano ang ginagawa niya, at sumagot si Sejen na kahanga-hanga ang mga paa nito. Bago hawakan ito sa kanyang kondongen at tanungin kung gusto pa niya ng isa pang pakete ng churros. Sobrang saya ni Theo, at ang kanyang panloob na pagdiriwang ay agresibo, iniisip na sa huli. Pati si Sejen ay tao, at walang tao na makakatanggi sa kahusayan ng kanyang mga paa. Tumawa siya, sinabing abala siyang pusa at dapat madaliin ni Sejen ang pakain. Hindi gusto ni Sejen ang ugaling iyon at sa tingin niya ay may kakaiba. Kaya't tahimik niyang kinuha ang pusa at inilagay ito sa lupa. Sinabi ni Sejen kay Theo na tapos na ang kanyang isang oras bilang sales cat, at ang itim na kuneho ay pilit pinipigil ang kanyang pagtawa. Natarante si Theo at sinabing napakabilis ng oras, at gusto pa niyang manatili bilang sales cat ng mas matagal. Salamat sa panunood. Kahit na nakiusap siya, tumanggi si Sejen, sinabing matatag ang kanyang desisyon. Hindi na kayang tiisin ni Theo ang pagiging malayo sa posisyon bilang sales cat, at nagpasya siyang ilabas ang kanyang trump card. Na kanyang tinatago at tinanong si Sejen na tingnan ang iba pang mga bagay na meron siya. Ibinuhos niya ang laman ng kanyang bag, at habang lumalabas ang mga modernong pagkain mula dito, nanginginig si Sejen sa tuwa. Lumuhad siya upang suriin ang lahat ng mga pampalasa, habang nagyayabang si Theo na nakuha niya ang mga ito bilang gantimpala sa pagkuha ng mga litrato. Nagtapon si Sejen ng kaunting asin sa kanyang kamay, at nang matikman niya ito, nabigla siya sa maalat na lasa matapos ang mga buwan. Naamoy at natikman din niya ang iba pang mga pampalasa, at ang anghang ng mga paminta, ang lasa ng mga spices. At ang kayamanan ng iba pang pampalasa ay ang mga bagay na nawawala sa kanyang pagkain. Habang siya'y humahanga dito, ang mga kuneho ay curious din na tingnan ang mga bagay. At tinanong siya ni Theo kung sa tingin niya ay karapat-dapat din siyang maging sales cat. Gusto niyang maging sales cat ng 2 oras kapalit nito, at ang sobrang saya ni Sejen ay kinuha siya at inikat habang sinasabing pwede siyang maging sales cat ng 24 na oras kung gusto niya. Habang sumasayaw sa tuwa si Sejen, nagsimula ng subukan ng masibak na kuneho ang asin sa kanyang mga carrot. Salamat sa mga bagong kagamitan at pampalasa, nakapagluto si Sejen ng masarap na pagkain sa araw na iyon, at ang aroma nito ay lumabas ng kuweba. May inihaw na isda siya, at pagkatapos lagyan ito ng asin at paminta, inilagay niya ito sa skewer kasama ng mga tangkay ng sibuyas. Habang kinakain niya ito, masaya si Theo. Habang siya'y kumakanta at naghahanda ng pagkain, umabot ang amoy sa bahay ng mga kuneho. At ginising sila mula sa kanilang tulog at tinawag sila papunta sa lugar ng tanghalian. Sinabi ni Sejen na magandang umaga at tinanong sila kung nagugutom na sila dahil naghanda siya ng espesyal na putahe para ipakita ang kanyang kasanayan ngayong araw. Ito ay isang piging ng mga putahe, kasama ang mga inihaw na isda at sibuyas na skewers, inihaw na kamatis, pinatuyong matamis na patatas, inihaw na isda at inihaw na sibuyas, kasama ang asin at paminta. Sinabi ni Sejen sa lahat na pumili ng putahe ayon sa kanilang panlasa at magdagdag ng asin at paminta kung gusto pa nila. Karamihan sa mga puting kuneho ay nahanap na masyadong maanghang ang paminta, ngunit nagustuhan ng itim na warrior na kuneho ang lasa. Natutulog pa rin si sales cat Theo, at ginising siya ni Sejen para sa almusal at tinanong kung ano ang gusto niyang pampalasa sa kanyang inihaw na isda. Ngunit nagalit si Theo at sinabing walang dapat magbiro sa pagkain sa pamamagitan ng pagdagdag ng kahit ano dito. Umupo siya sa kondongen ni Sejen at ine-enjoy ang kanyang simpleng inihaw na isda, at sinabi niya sa pusa na hindi niya alam ang kahusayan ng asin at paminta. Matapos ang masaganang almusal, bumalik sa kanilang trabaho si Sejen at ang mga kuneho para sa araw na iyon. Napag-aani ng mga kamatis, at ginamit niya ang kanyang pinangalanang punyal upang putulin ang mga bungkos ng kamatis. Hindi lang siya nakakuha ng regular na XP at kasanayan, ngunit ang kasanayan sa pagtaas ng proficiency na nakuha niya mula sa punyal ay nagpapabilis ng kanyang progreso ng 5%. Gusto ni Sejen na ang kasanayan sa pagtaas ng proficiency ng Kenses Dagger ay hindi limitado sa laban kundi pati na rin sa anumang gawain na ginagawa gamit ito.
Sinabi niya na inaasahan niya na ang isang B-rank na pinangalanang bagay ay magiging ganito kahanga-hanga, at nais niyang magsikap ng husto upang mabilis na tumaas ang kanyang kasanayan. Kinuha ni Sejen ang bungkus ng cherry tomatoes na kakaani lang niya, at inilagay ito sa kanyang bag. Ayaw niya ang trabaho, at nagrereklamo kung bakit kailangan niyang gumawa ng ganoong menial na trabaho kapag siya ay ang sales cat. Sumagot si Sejen na walang kahihiyan sa paggawa gamit ang kanilang mga kamay, siya ang chairman dito at nagtatrabaho pa rin sa sakahan. Nagulat si Theo nang malaman na si Sejen ay ang chairman, at tinanong kung mas mataas ba ang posisyon ng chairman kaysa sa sales cat. Sumagot si Sejen na napakataas nito, at inutusan si Theo na patuloy na magsikap. Hinahabol ng pusa ang langis at naghihintay ito. Hindi man lang niya napansin na walang langis. Ang pusa ay agad nawala ng kayabangan at sinabing may natutunan siyang maganda ngayong araw at hindi titigil sa pagsusumikap. Nagready na siyang umalis, ngunit tumawa ng malikot, iniisip na. Balang araw ay aakyat siya sa posisyon ng chairman at siya na ang magmomonopolyo ng karapatan. Naumupo sa kandanggen ni Sejen. Puno na ang kanyang magic bundle at nagsimulang maghanda para umalis at sinabi ni Sejen na dumaan ulit siya sa tindahan at bumili ng mga bagay na sinabi niya. At bukod pa rito, inutusan si Theo na pumunta ulit sa Blacksmith's Lottery at bumili ng kahit anong magustuhan niya dahil ayaw niyang. Masayang ang kahangahangang talento ng pusa. Tumugon si Theo, at sinabi na babalik siya agad bago umalis. Sa pag-alis ng sales cat, makakapag-focus na si Sejen sa pag-aani ng natitirang cherry tomato sa hilera, at nakakuha siya ng 70 zapi para sa pag-aani ng 6 na kamatis ng sabay-sabay. Na 50%, na higit pa sa karaniwang halaga. Nagtataka siya kung ano ang dahilan nito. At ang katotohanan ay, nalaman niya habang binabasa ang impormasyon tungkol sa cherry tomatoes. Nakakaani lang niya. Ang dahilan kung bakit mataas ang XP ay dahil ang rango ng mga ito ay D, at ang kanilang mga katangian ay tumaas din. Bawat D-rank tomato ay maaaring mag-breakdown ng 20 grams ng taba sa pagkonsumo at dagdagan ang mana ng 0.2 sa loob ng 10 minuto, at ang shelf life ay naging 60 araw. Namangha si Sejen nang malaman na habang tumaas ang rango ng ani mula E-rank hanggang D-rank, halos double ang lahat ng katangian. Bukod pa rito, mas masarap ito kaysa sa mga naunang cherry tomatoes, at iniisip ni Sejen kung mayroon pang ibang kamatis na katulad nito. Kamakailan lang, nag-level up siya ng husto, at isa na siyang D-rank tower farmer ngayon, at sinabi niya na marami siyang oras upang isipin ito. Sinabi niya na marami siyang oras upang isipin ito. Iniisip niya na kung naghintay pa si Theo ng kaunti, maipakikilala niya ang D-rank tomato sa merkado, at mas mataas pa ang presyo nito. Ngunit wala nang magagawa. Sa pag-aalala nito ngayon, at iniisip ni Sejen na dapat subukan nila kung gaano kalaki ang pinagbuti ng lasa. Habang tumaas ang rango ng mga kamatis, iminungkahi niya sa kanyang mga kaibigang kuneho na kainin ang mga bagong kamatis at pagkatapos ay matulog ng magkasama, at walang sinumang may reklamo. At habang pababa si Theo sa ika-38 na palapag, nadismaya siya. Sinabi niya na marami siyang oras upang isipin ito ngayon. Samantala, sa opisina ng tagapamahala ng tower, may isang silid na puno ng iba't ibang kayamanan. At ang pinakamalaking atraksyon ay ang nagniningning na eskultura ng isang dragon. Ito ay isang ice statue ng tagapamahala ng tower na ang pangalan ay Eileen Fritoni, at ito ay ginawa ng isa pang dragon na si Kaiser Fritoni, gamit ang ice fragment mula sa Blue Penguin Kingdom. Ngunit hindi na kailangan ng manager ang maganda ice sculpture at winasak ito ng walang awa, at pagkatapos ay inilagay ang regalo na nakabalot na matamis na patata sa kanilang lugar. Ang bodega kung saan itinago ang lahat ng kayamanan ay may permanenteng preservation magic spell, at plano ng manager na itago ang cute na packaging dito sa halip na kainin ito. At ang paraan ng pagkilos ng manager ay parang isang high school girl na nakakaranas ng kanyang unang crush, sinasabing ang kanyang tao ang nagbigay nito. Pagkatapos ay bumalik ang manager upang suriin si Sejen gamit ang crystal ball, at nakita siyang natutulog ng payapa kasama ang kanyang mga kaibigang kuneho, walang kamalay-malay sa mga panganib sa paligid niya. Gusto niyang pumunta at suriin ang lugar sa paligid ng kuweba upang matiyak ang kanyang kaligtasan, ngunit pagkatapos ay napansin ang isang bagay na kailangan agad alertuhan si Sejen. Nagising siya matapos makakuha ng wake-up calls mula sa manager. Sinabi sa kanya na hindi ito ang tamang paraan upang pumunta. Habang tumingin-tingin si Sejen, nakakita siya ng halimaw sa bungad ng yungib. At siya'y sumigaw nang ang itim na mandirigmang kuneho ay umakyat sa kanyang balikat upang tingnan kung ano ang nangyayari.
Ang pulang oso ay nasa bungad ng yungib at sinabihan ito ng tagapamahala ng tore na umalis. Ngunit ito'y natakot at nadulas papasok sa yungib ng magluwag ang kinatatayuan nito. Natarante si Sejen at tumakbo papunta rito, matagumpay na nahuli ang pulang oso na hindi kasing laki ng isang teddy bear. At hindi pa siya sigurado kung anong uri ng nilalang ang kanyang hinaharap. Ngunit nabasa niya ang impormasyong window na kasama ng halimaw. At nalaman niyang ito ay ang batang Crimson Giant Bear. At ang inosenteng itsura ng oso ay nakatingin lang sa mukha ng tao. Dito nagtatapos ang video. Sa huling video nakita natin na nahulog at nasalo ng ating bida at nagulat siya nang malaman na ang nilalang ay isang sanggol na higanting pulang oso. Nagulat si Sejen habang hawak niya ang sanggol na higanting pulang oso sa kanyang mga bisig, at nagtaka siya kung ito ba ay anak ng halimaw na minsang umatake sa kuweba noong gabi ng asul na buwan. Ang higanting pulang oso ay tunay na malaki at mabagsik, at kumpara dito, ang kanyang sanggol ay mukhang maliit at cute. Hindi sigurado si Sejen kung ano ang gagawin sa batang oso, na mukhang inosente, ngunit tinanong siya ng tagapangasiwa ng tore kung bakit niya ito nahuli. Sumagot siya na paano niya hindi mahuhuli ang sanggol mula sa pagkahulog dahil magiging delikado ito para sa kanya. Sinabi ng tagapangasiwa na agad na palabisan ang oso mula sa kuweba at sinabing maaaring malapit na ang ina nito at hinahanap siya, ngunit hindi niya plano na agad na palabisan ang sanggol na oso, inilapag niya ito sa lupa at sinabing kahit na palabisan niya ito ngayon, masama ang kanyang pakiramdam dahil masyado itong maliit. Sa palagay niya mas mabuting maghintay silang bumalik ang ina nito upang kunin siya. Masayang-masaya ang sanggol na oso na makakita ng mga kaibigan na kasukat niya at tumakbo patungo sa kanila. Binalaan ni tagapangasiwa si Sejen na ang pulang oso ay isang matakon na halimaw, at uubusin nito ang lahat ng pagkain sa kuweba, at naisip niya na ang tagapangasiwa ay oo lang at sinabing maliit na sanggol lang naman ito. Sinubukang makipagkaibigan ng sanggol na oso sa itim na kuneho at naging masaya nang hinaplos nito ang kanyang ulo. Naghahabulan sila ng mga kuneho nang makita niya ang mga Puki-utang lason at ang kanilang reyna, at sinubukan din niyang habulin ang mga ito. Ngunit nagalit ang mga Puki-uta at habang tinatitigan ang sanggol na oso at hinahabol ito, natakot siya at tumakbo diretso kay Sejen para sa proteksyon. Kumapit siya sa mga paa ni Sejen, at pinakalma niya ang oso at sinabihan ang mga Puki-uta na hindi kaaway ang bagong bisita. Sinabihan niya ang oso na kaya naging agresibo ang mga Puki-uta dahil bigla niya silang inatake, at sinabi sa kanya na huwag umiyak. Tinanong niya kung kaya siya tumakbo papunta sa kanila dahil may naamoy siyang mabango mula sa kanila, at ang sanggol na oso ay umiyak lamang. Nang makita siyang mukhang kaawa-awa, humiling si Sejen sa reyna ng Puki-uta ng isang pabor, at kahit ayaw niya itong gawin, ginawa niya ito para kay Sejen na may buntong hininga. Binigyan niya ang sanggol na oso ng pulot, at sinabi ni Sejen na subukan niya ito. Masayang tinikman ng maliit na oso ang pulot, at habang hinahaplos ng matako na kuneho ang kanyang ulo at pinalilibutan siya ng iba pang kuneho, sinabi ni Sejen na alam niyang magugustuhan ng oso ang pulot, at siguradong dahil sa amoy nito kaya siya napadpad doon. Agad naubos ng sanggol na oso ang pulot at bumalik sa magsasaka sa tore, na sinubukang alagaan pa siya at tinanong kung gusto pa niya ng pulot. Samantala, galit na galit ang tagapangasiwa at bigla na lang pinagalitan si Sejen, nagbuo ng isang emergency na utos na palabasin ang sanggol na pulang oso sa kuweba. Ang gantimpala ay isang kasanayang kaugnay sa trabaho, at ang parusa sa pagtanggi ay pagkagutom hanggang mamatay. Pagkatapos ay ipinahayag ng tagapangasiwa ang galit niya sa sanggol na oso, na natakot, at pati si Sejen at ang reyna ng Puki-uta ay nagulat. Sinigawan niya ang tagapangasiwa, sinasabing hindi ito patas, sanggol lang ang oso at hindi ito kakain ng sapat para magutom ang iba, at inakusahan niya ang tagapangasiwa na naiinggit. Sumagot ang tagapangasiwa na tinatuboy lang niya ang mga halimaw na maaaring maging delikado sa kanyang magsasaka sa tore, at sinabi ni Sejen na sobra na siya. Sinabi niya na hindi sana nahulog ang sanggol na oso sa kuweba. Kung hindi siya ginulat ng tagapangasiwa, at sumagot ito na iyon ay isang matapat na pagkakamali. Ngunit ngayon ang mahalaga ay agad na palabasin ni Sejen ang sanggol na oso sa labas ng kuweba. Niyakap ni Sejen ang sanggol na oso at sinabing, pagdating sa mga pagkakamali, ang pagpasok niya sa tore ay isang pagkakamali rin. Inutusan siya ng tagapangasiwa na ibalik ang oso sa labas sa huling pagkakataon. Ngunit pagkatapos, nang makita ang malungkot na mukha ng magsasaka at ng kanyang mga kaibigan na kuneho, nagpasya siyang sumuko at sinabi kay Sejen na hindi na siya makakabalik sa kuweba. Hindi rin siya natutuwa at sinabing gaano ba karami ang kayang kainin ng maliit na halimaw na naiinggit sa kanya ang tagapangasiwa. Pumayag siyang makipagkasundo, sinabing ilalabas niya ito kapag oras na.
Itinaas niya ang sanggol na oso, tinanong itong tumayo mula sa nakakatakot na bagay, at nalaman niyang natutulog ito ng payapa. Nakita ni Sejen na cute ito at nagpasyang patulugin ito sa loob ng kuwebo ngayon at pagkatapos ay ibalik ito bukas. Natulog siya sa tabi ng sanggol na oso, na nagising ng lahat ay natutulog pa at nagsimulang gumawa ng kalokohan. Kinabukasan ng umaga, ang itim na kuneho ang unang nagising, at paglabas niya ng kanyang bahay, nagulat siya sa eksenang nasa harap niya. Sumigaw siya, at nagising si Sejen dahil sa ingay at napansin na wala na sa tabi niya ang sanggol na oso. Tamad siyang lumakad patungo sa lugar kung saan nagtipon ang mga kuneho at pinagalitan ng galit ang sanggol na oso, at nang maunawaan niya kung ano ang nangyari, siya rin ay nagulat. May mga kalahating kain na carrot at kamote na nakakalat sa lupa, at isang tindahan nila ay wala ng laman, at ang sanggol na oso ay sinasaliksik ang silid. Pumunta si Sejen sa natitirang mga imbakan para sa karagdagang pagkain habang tinitingnan niya ang mga ito, hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa na mali. Nalungkot si Sejen, ngunit galit na galit ang mga kuneho, at ang itim na kuneho ay kumuha pa ng kanyang maso upang paluan ang sanggol na oso habang ang iba ay pinapagalitan siya ng berbal. Sinuri ni Sejen ang natitirang mga imbakan at nalaman na isang katlo ng kanilang mga kamote at carrot ay nakain o nasira, at hindi man lang hinawakan ng oso ang mga cherry tomato. Pagkatapos ay tumakbo ang oso kay Sejen matapos mapagalitan ng mga kuneho, at nagsimulang umiyak. Habang kinakalong siya ni Sejen, napansin niyang ang sanggol na oso ay hindi lamang ang inatake ng mga kuneho. Napansin ni Sejen na ang sanggol na oso ay lumaki ng 2 beses ang laki sa magdamag, at ngayon ay mas malaki at mas mabigat kaysa dati. Naalala niya na ang mga halaman at hayop ay lumalaki sa ibang rate sa loob ng tore, at ngayon ay hindi na siya nagtataka sa katotohanan. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang babala ng tagapangasiwa na ang sanggol na oso ay kakain ng lahat ng pagkain sa kuweba, at ngayon napagtanto niyang dapat niyang pinakinggan siya. Nagpadala ng mensahe ang tagapangasiwa kay Sejen, sinasabing ang mga sanggol na pulang oso ay ang pinakamalaking matako sa tore, at kayang kumain ng hanggang 100 kilo ng pagkain bawat araw kung ito ay magagamit. Natuwa si Sejen na muli siyang sinusuportahan ng eksperto at humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya. Sumagot ang tagapangasiwa na wala siyang pakialam dahil humingi na siya ng tawad, at sumagot si Sejen na akala niya ay naiinggit lang ang tagapangasiwa dahil pinapakain niya ang batang oso. Sinabi ng tagapangasiwa na ang mahalaga ngayon ay palabasin ang sanggol na pulang oso, at kahit na pumayag siya, iniisip ni Sejen kung paano niya ito gagawin. Sa huli, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan at isang lubad na gawa sa dahon ng sibuyas, na kanyang itinali sa paligid ng sanggol na. Pagkatapos magawa iyon, tinanong niya ang koponan sa labas ng kuweba kung handa na sila. At handa na rin silang ilabas ang batang oso. Hinihila nila siya gamit ang lubad na ang kabilang dulo ay nakatali sa puno sa labas. At lahat ng kuneho maliban sa ina ng kuneho. At lahat ng mga manggagawang bubuyog ay ginagamit ang kanilang buong lakas habang si Sejen ay nagpapalakpak sa kanila. Ngunit ang batang oso ay nagsimulang magpumiglas dahil ayaw niyang umalis, at habang siya'y umiiyak. Inalok siya ni Sejen ng pulot upang pakalmayan siya. Sinabi niya sa batang oso na dapat na itong bumalik sa kanyang ina ngayon. At ang pulot ay nagpatahimik sa oso ng sapat upang hindi na ito pumalag sa paghila pataas. Masaya niyang pinaalam kay Sejen ang kanyang pamamaalam, at pagkatapos ay natapos na ang kanilang misyon na ilabas siya. At binigyan ng manager ng touring ang gantimpala sa anyo ng kasanayang tinatawag na Seed Gathering Level 1. Na bahagyang nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon ng mas magagandang binhi mula sa pag-aani ng mga pananim. Ang batang oso ay hinatid pa uwi ng mga kuneho, at pagbalik nila sa kuweba, lahat sila ay pagod na. Pinuri sila ni Sejen para sa kanilang masipag na trabaho, ngunit pagkatapos ay sabay-sabay silang nakaramdam ng gutom. At nang makita nilang wasak ang kanilang mga supply, tinanong niya, ilang araw ang lumipas, sa isang karaniwang araw. Si Sejen at ang kanyang mga kaibigang kuneho ay natakot sa isang higanting oso na nagbabanta sa loob ng kuweba. Lahat sila ay nagulat at natakot habang nakatingala sila nang nakabukas ang bibig sa kanilang kaibigan. Ang batang oso, at ang kanyang ina, ang higanting pulang oso, na tila hindi dumating para saktan sila. At nang mapagtanto nilang inanyayahan ng batang oso ang kanyang ina sa kuweba. Natarante si Sejen at natakot kung ano ang susunod na mangyayari. Sa puntong ito nagtatapos ang kabanata. Sa huling video nakita natin na dumating ang pulang uso kasama ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, bumalik siya kasama ang kanyang ina, ang higanteng pulang oso na minsang muntik na siyang patayin noong asul na buwan. Habang tumitingin si Sejen sa entrada para hanapin ang batang oso at ang kanyang ina, siya'y natatakot, gayon din ang kanyang mga kaibigang kuneho.
Nagtataka siya kung ano ang dahilan ng pagdating ng ina ng pulang oso sa kanyang kuweba, at iniisip na baka narito siya upang kainin siya, kaya siya'y nagpapanat. Labis siyang pinagpapawisan habang iniisip ang galit na inang oso na aakuin siya at sasabihing paano niya nagawang kidnapin ang kanyang anak ng isang buong araw. Hindi siya patatawarin at kakainin siya habang wala siyang magawa. Nagtataka si Sejen kung talagang mamamatay siya rito nang hindi man lang nakikita ang mga mukha ng kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Lumuhad siya at nakiusap sa inang oso na palayain siya dahil hindi siya masarap kainin sapagkat mga kamatis lang ang kinakain niya. Nalito ang inang oso, at saka sinabi ng tagapamahala ng tore na wala siyang balak saktan o takutin si Sejen. Nagulat si Sejen at tinanong ang tagapamahala kung naintindihan niya ang sinasabi ng oso, at pagkatapos sumang-ayon, sinabi ng tagapamahala kung bakit naruroon ang mga oso. Gusto ng inang oso na bigyan siya ng pulot upang pakainin ang kanyang anak. Nalito si Sejen at nag-isip muna bago na pagtantong hindi para sa sarili ang inang oso kundi para sa kanyang anak, at nang umungol siya ng malakas, tinakpan ng itim na kuneho ang kanyang mga tainga. Sinabi ng tagapamahala na sinasabi ng inang oso na poprotektahan niya ang paligid kapalit ng pulot, at sa kanya iniunat ang kanyang palad sa sahig ng kuweba. Ngayon ay nakahinga ng maluwag si Sejen, at masaya rin ang kanyang mga kaibigang kuneho, at sinabi niya sa higanting pulang oso na ibibigay niya ang pulot. Sinabi ng tagapamahala ng tore na sumampas si Sejen sa paa ng inang oso, at sumunod siya. Dahan-dahang inangat siya ng higanting oso palabas ng kuweba, at habang tumitingin siya sa kanyang mga taniman sa loob ng kuweba, siya'y nagiging sentimental. Pinapasalamatan niya ang kanyang mga pananim na matagal nang lumalaki sa loob ng kuweba at nagpapakain sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nagiging sentimental ay dahil iniisip niya na sa wakas ay makakalabas na siya upang makita ang tore, at nasa sabik siyang makita ang tunay na mundo sa labas ng kanyang maliit na kuweba. Nang siya'y lumabas, siya'y panandaliang natulala sa maliwanag na ilaw, at nang masanay siya dito, nakakita siya ng kamangha-manghang tanawin. Napapabulalas siya habang tinitingnan ang lawak ng tore, na may higanting kumikinang na tore sa gitna at malawak na kabundukan na umaabot mula rito patungo sa kanyang lugar. Napakalayo niya mula sa gitnang tore kaya't parang maliit lang ang mga bundok, at mula sa distansyang iyon, tila mga walang laman ang mga ito. Nakatulala pa rin si Sejen sa kahangahangang tanawin, at nagtanong kung talagang nasa loob ng tore ang malawak na lugar na iyon, ngunit napansin niya ang gitnang tore at ang kumikinang na sinag na nagmumula rito na tumuturol diretso sa kalangitan, at nagtaka siya kung ano ito. Sinabi ng tagapamahala ng tore na ito'y isang waypoint, at nagulat si Sejen sa narinig. Ang waypoint ay ang tanging aparato na nagpapahintulot sa mga mangangaso na makagalaw sa pagitan ng mga palapag ng tore. Ito ay nasa anyo ng isang higanting mahiwagang kristal na nakalagay sa isang bato. Sa wakas ay nakita ni Sejen ang isang sinag ng pag-asa upang makalabas ng tore gamit ang waypoint, dahil una niyang maaabot ang unang palapag at pagkatapos ay lalabas ng tore upang pumunta sa tunay na mundo. Siya'y tuwang-tuwa, ngunit napagtanto niyang hindi ito magiging madali habang iniisip niya ang pagtawid sa kagubatan upang makarating doon. Humihiling ang batang pulang oso sa kanyang ina na ibaba ang kanyang kaibigan. Ibinaba siya nito, at pinasalamatan ni Sejen ang inang oso habang ang batang oso ay tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. Iniisip pa rin niya ang waypoint at napagtanto na, sa normal na bilis ng paglakad ng tao, imposible ang takpan ang distansya na iyon. Kaya't habang yakap ang batang oso, tinanong niya ang ina nito kung maaari ba siyang dalhin sa sinag. May sinabi ang inang oso, at ang tagapamahala ng tore ay isinalin ito bilang pagtanggi. Gusto malaman ni Sejen kung bakit, at sinabi ng tagapamahala na hindi teritoryo ng inang oso ang waypoint o ang lugar bago iyon. Kung gusto ni Sejen makarating sa waypoint, kailangan niyang talunin ang halos 3,000 mga halimaw upang makarating doon. Ngayon na alam niyang may mga halimaw sa daan patungo sa aparato, napagtanto niyang hindi magiging madali ang pagpunta roon kahit na may tulong. Pagkatapos, itinuro ng inang oso ang kagubatan sa kabilang panig ng kuweba, at sinabi ng tagapamahala ng tore na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang teritoryo ay mula sa loob ng kagubatan hanggang sa paligid ng kuweba. Karamihan sa mga halimaw mula sa loob ng kagubatan ay hindi pumupunta rito dahil ang lugar na ito ay patungo sa kagubatan, at sinasabi ng inang oso na mahihirapan siyang protektahan si Sejen kung aalis siya sa kanyang teritoryo. Napagtanto ito ni Sejen at medyo nadismaya nang lumabas ang kanyang mga kaibigang kuneho at reyna ng laso na pukyutan mula sa kuweba. Dinala ng itim na kuneho ang kanyang bag, at pinasalamatan siya ni Sejen habang ang reyna ng pukyutan ay sumampa sa kanyang balikat. Niyakap ng batang oso ang itim na kuneho, na unay nagulat, ngunit pagkatapos ay hinimas ang ulo nito ng masaya.
May sinabi ang inang oso kay Sejen, at habang huminga siya ng malakas, naramdaman ni Sejen ang malakas na ihip ng mainit na hangin, at nagtago sa likod niya ang reyna ng pukyutan. Sa lupa, dinidilaan ng batang oso ang kanyang kaibigan. Naiintindihan ni Sejen ang ibig sabihin ng inang oso, at inilabas niya ang bote ng pulot mula sa kanyang bag. Sinabi niya sa batang oso na oras na para kumain ng pulot, at agad itong bumaling kay Sejen matapos takpan ng laway ang mukha ng itim na kuneho. Binigyan niya ito ng pulot at kumikislap ang mga mata nito sa tuwa, at nagsimula itong kumain habang nanunood ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Sejen ang inang oso kung gusto rin itong kumain ng pulot, at lalo pang naging mahiyain ang reyna ng pukyutan. Ipinabatid ng tagapamahala ng tore ang mensahe ng inang oso na gutom siya, at lalo pang naging mahiyain ang reyna ng pukyutan. Okay lang si Sejen at gusto niyang ibigay ang pulot sa anak lang ng inang oso. Sinabi ng inang oso na walang makain sa lugar na ito, kaya't hindi lumalaki ng maayos ang kanyang anak. Ngunit lumaki ito ng marami sa isang araw na nasa kuweba ito, at habang iniisip ni Sejen ang araw na iyon, siya'y nadidismaya kasama ang pukyutan. Iniisip niya na lumaki ng husto ang batang oso dahil kumain ito ng marami at halos maubos ang kanilang mga nakatabing ani. Pagkatapos ay sinabi ng inang oso na talagang mabango ang pulot, kaya't malaki ang maitutulong nito, at ngayoy mahiyain ang reyna ng pukyutan sa pagtanggap ng mga papuri. Tinanong ni Sejen ang inang oso kung talagang walang makain sa lugar na ito, at sinabi ng inang oso na walang makain sa kagubatan. Nagutom ba siya ngayong araw? Narinig niya mula sa tagapamahala ng tore na maraming kumain ang mga higanteng pulang oso, at kung hindi makakain ng marami ang anak, hindi rin makakain ng marami ang ina. Tumugon ang inang oso na 3 araw na siyang nagugutom upang mahanap ang kuweba na ito, at nagulat si Sejen. Sinabi niyang 3 araw ay napakatagal, at kahit mas mahalaga sa kanya ang kanyang anak, hindi dapat ganoon ang mga ina. Sinabi niyang hindi ito dapat at hiniling sa kanya na hinti sandali habang binigyan ng madali ang utos ang itim na kuneho. Natuwa rin ang kuneho, ngunit hindi kasing tuwa ni Sejen na nagpaplanong ipakita sa inang oso ang kanyang galing bilang kusinero. Sa loob ng kuweba, hinuli ng itim na kuneho ang mga isda, habang hiniwa ng kunhong may karit ang mga carrot sa maliliit na bahagi upang magamit ni Sejen sa kanyang pagluluto. Niluto niya ang mga carrot, sibuyas, kamatis, at isda sa isang masarap na sabaw, at nang tikman niya ito, sinabi niyang kumpleto at perpekto na ito. Hindi lamang siya naghanda ng maraming sabaw para sa inang oso, kundi pati na rin ng inihaw na mga isda at sibuyas, inihaw na buong isda, at mga gulay. Medyo nalito ang higanteng pulang oso kung ano ang kakainin, at sinabi niyang nalilito siya, ngunit ang kanyang anak ay naglalaway na, at habang ipinapaliwanag ni Sejen na simple lang ang sangkap ng sabaw, ito'y puno ng lasa at nutrisyon, at nagsimula na ring kumain ang batang oso. Sinabi ni Sejen sa inang oso na dapat din siyang kumain ng maayos upang lumaki ng malusog ang kanyang anak at maging ligtas, at ngayoy naglalaway na rin siya. Naging emosyonal siya at biglang niyakap si Sejen at ang 2 kuneho na tumulong sa kanya, at pagkatapos ay niyakap sila. Ang yakap ng oso ay talagang sobra para sa kanila, at napasigaw si Sejen at ang mga kuneho sa sakit. Pinanood ito ng tagapamahala ng tore mula sa opisina at ipinarating ang mensahe ng pasasalamat ng inang oso kay Sejen, na hindi makahinga. Huminga ng malalim ang tagapamahala, sinasabing binabantayan niya ang pamilya ng mga oso mula noong umalis ang batang oso sa kuweba ilang araw na ang nakalipas dahil nag-aalala siya na tawagin ng batang oso ang kanyang ina upang salakayin ang kuweba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gusto ng higanteng pulang oso na magtatag ng mabuting ugnayan sa mga tao, at dahil sa tingin niya'y magandang bagay ito, pumakbang siya at sinabi sa inang oso na magsisilbing tagapagsalin siya. Hindi rin niya inaasahan na ganito ang kalalabasan ng sitwasyon. Masaya ang tagapamahala ng tore na ngayon ay magkakaroon siya ng mas maraming makakain kung lalabas si Sejen sa kuweba at palalawikin ang kanyang bukid. Iniisip niya na kung magiging tagapagbantay ng kanyang katawan ang higanteng pulang oso, mababawasan ang kanyang iniintindi, at para bang tamaan ng 2 ibon sa isang bato. At pagkatapos, pinuri niya ang sarili, sinasabing inaasahan na ito mula sa henyo, ang itim na dragon alien para kay Tony, at tumawa ng maligaya. Samantala, sa gitnang palapag ng tore, sa Wandering Merchant Inspector Bureau. Binabasa ni Fox Inspector Ziret ang isang ulat tungkol kay Theo. Kulang ang impormasyon, lalo na dahil si Theo ay isang baguhang wandering merchant, at protektado ang kanyang mga karapatan ng tore. Ang tanging alam ni Ziret ay mula siya sa Granner Village at nakikipagkalakalan siya kadalasan sa mga tao sa mas mababang palapag, at hindi pa nakukumpirma ang kanyang mga pinagkukunan.
Ganon din kay Skerem, na mukhang hindi rin bihasang mangangalakal, pero tuloy-tuloy pa rin siyang kumikita nang hindi isinasa publiko ang kanyang supply channel. Ngayon, nalilito si Zirith kung paano kumita ng maraming pera sina Skerem at Theo, at ito'y kanyang pinaghihinalaan. Biglang pumasok ang isang asistenteng poodle sa opisina upang ipresenta ang ulat tungkol sa insidente ng pagnanakaw sa bodega ni Great Landlord Greed sa ika-55 na palapag. Kamakailan lang ay bumabalik ang mga nakaw na gamit sa black market sa maliliit na batches, at narito siya upang ihatid ang ulat ng mga nakaw na bagay na ipinagawa ng direktor sa kanya. Hindi natuwa si Zirith na kailangan niyang lutisin ang kaso na kinasasangkutan ni Landlord Greed na hindi na miyembro ng pamilya Zirith. Hindi natuwa si Zirith na kailangan niyang lutisin ang kaso na kinasasangkutan ni Landlord Greed dahil sa pagiging malupit at labis na paniningil sa mga magsasaka. Nagreklamo siya na ang kanilang inspection bureau ay kailangang pumasok upang lutisin ang mga kaso para sa mga taong may masamang ugali at nais niyang maging mas kaunti ang pakikitungo ng direktor sa mga ganitong tao. Ngunit dumating ang isa pang tauhan ni Zirith upang iulat na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isa nilang ahente na nagmamanman sa passageway na isang wandering merchant na nagngangalang Theo ay dumating na sa ika-75 na palapag. Matagal na itong hinihintay ni Zirith at agad siyang tumayo, iniwan ang kasalukuyang ulat hanggang matapos ang usapin tungkol sa cat merchant. Isinuot niya ang kanyang hood, determinado na alamin ang katotohanan tungkol sa wandering cat merchant habang isinasapanganib ang kanyang karangalan bilang isang inspector. Samantala, hindi alam ni Theo ang mga paparating na problema para sa kanya, abala lang siya sa pagkain ng mga merienda sa merkado. Samantala, sa ika-75 palapag ng tore, ang inspector na si Zirith, isang Zorro, ay tinitingnan ang ilang mga kaso nang malaman niyang nakita si Theo, ang mga ngalakal na pusa, sa palapag na iyon. Nagpasya siyang ipagpaliban ang lahat ng kanyang mga kaso hanggang malaman niya ang lihim tungkol sa kanya at ang relasyon nito kay Skerem. 3 araw na ang lumipas mula nang makipagkasundo si Sejen sa inang oso para protektahan siya at ang kanyang sakahan kapalit ng pagpapakain sa kanyang anak. Dinadalaw siya ng inang oso tuwing umaga kasama ang kanyang anak, at masaya nilang binabati si Sejen na masaya ring tinatanggap sila. Hinihiling ni Sejen sa inang oso na dalhin siya sa labas ng kuweba, at habang dinadala siya nito sa labas, binibigyan niya ito ng malaking pakete ng pagkain habang nasa patrol duty ito. Nagpapasalamat ang oso at umaalis para magpatrolya habang iniiwan ang kanyang anak, na kasinlaki na ni Sejen, sa kanyang pangangalaga. Ito na ang kanilang pang-araw-araw na gawain, at dahil sa proteksyon na ibinibigay ng oso, nagsisimula ng palawakin ni Sejen ang kanyang negosyo. Siya at ang kuneho ay nagsimulang ilipat ang kanilang mga gamit sa labas ng kuweba ng paunti-unti at sinimula nilang linisin ang paligid ng kuweba. Ngunit ang sitwasyon dito ay ganap na naiiba, sapagkat ang lupa ay hindi kasing fertile ng lupa sa ilalim ng lupa, at puno rin ito ng mga bato at maliliit na bato. Nang siyasatin ni na Sejen at ng pala na kuneho ang lupa, parehong nag-aalala ang dalawa dahil ang lupa ay masyadong tuyo at puno ng mga bato, na magiging mahirap ang pagtatanim ng mga pananim dito. Ngunit biglang narinig nila ang pag-ungol ng sanggol na pulang oso at nakita nila itong walang pakundangang naghuhukay sa lupa na parang lumalangoy dito. Nag-e-enjoy ito habang naglalaro sa putik, at ang itim na mandirigmang kuneho at ang kariton na kuneho ay namumulot ng mga bato mula sa hinukay na lupa. Nasa sabik si Sejen na makita silang nagtatrabaho ng husto at lalo niyang pinuri ang batang oso. Sabi niya na magiging mas madali na ang pagpulot ng mga bato, at bilang gantimpala sa kanyang ginawa, binigyan niya ito ng inihaw na kamote na masayang kinain ng oso. Sinabi ni Sejen na sa loob lamang ng ilang araw, halos kasing taas na niya ang batang oso, at natatakot siyang isipin kung ano ang maaaring nangyari kung nanatili ito sa loob ng kuweba at inubos ang lahat ng kanilang pagkain. Pagkatapos ay nagsimula ng magtanim si Sejen ng mga kamote dahil sa palagay niya, ang pagtatanim ng mga root crop sa tigang na lupa ay maaaring magbigay ng mas magandang resulta kaysa sa ibang mga pananim. Ang kanyang kasanayan sa pagtatanim ay umuunlad at pinapataas ang tsansa na mag-ugat ang mga kamote, at ang kanyang kasanayan at XP ay patuloy na tumataas ng paunti-unti. Tinutulungan din siya ng pala na kuneho, at sinabi ni Sejen na susubukan nilang magtanim ng cherry tomato mamaya. Ngunit nagulat siya nang lumingon siya at nakita ang batang oso na naghuhukay sa paligid at kinakain ang mga kamote na kanila lang itinanam. Mukhang proud ito ngunit nagulat nang pinagalitan siya ni Sejen, sinabing hindi sila naghuhukay ng lupa para maghanap ng kayamanan. Ang kanilang pinaghirapan ay nabalewala dahil sa batang oso, na nadepress nang sabihin ni Sejen na kailangan nilang itanim muli ang buong bukid. Habang naglalaro ang pala na kuneho at kariton na kuneho, sinabi ni Sejen na hindi sila naghuhukay ng lupa para maghanap ng kayamanan.
Pinaalalahanan ng pala na kuneho ang pulang oso. Iniisip ni Seje na kailangan niyang turuan ang batang oso ng konsepto ng pagtatanim dahil mananatili ito dito. Samantala, si Theo ay bumalik sa ika-38 palapag ng tore, handa na para sa panibagong batch ng benta. Sa pagkakataong ito, idineklara niya na ang mga benta ay magaganap sa batches ng 300 magical cherry tomatoes, at mayroon siyang 18 batch sa kabuuan. Nasa sabik ang mga mangangaso para sa auction, at matapos itong matapos, nalaman ni Theo na mas mababa ang ginto kaysa noong nakaraan dahil wala ang mayamang tanga sa oras na ito. Habang iniisip niya na magiging maganda kung may mas marami pang tao tulad niya, lumapit si Kim Dong-shik sa pusa at tinanong siya kung nasuri na niya kung natupad na ang kontrata mula noong nakaraang panahon. Malugod na tinanggap ni Theo ang veteranong mangangaso na nais ng mga ngalakal na pusa na iparating ang mensahe kay Sejen na si King Dong-shik ng Phoenix Guild ay nakausap na ang kanyang pamilya upang hindi sila mag-alala. Sinabi ni Theo na nakuha na niya ito, ngunit tinanong niya kung bakit hindi siya sumali sa cherry tomato auction sa pagkakataong ito. Sinabi ni Dong-shik sa kanya na sa pagkakataong ito ay kailangan niya ng iba maliban sa cherry tomatoes at tinanong siya kung maaari silang magpa-picture dahil mahilig sa pusa ang kanyang anak na babae. Pumayag siya kapalit ng isang gantimpala at binigyan siya ng mangangaso ng pouch ng pulang paminta na hindi maaaring mawala sa mga Koreano. Ang mga ngalakal na pusa ay nagtataka kung ano ang lasa ng spice na ito, at nagkamali siyang sinunod ang kanyang kuryosidad bago siya mapigilan ni Dong-shik. Sumigaw siya sa sakit habang tumatalon at sinasabing nasusunog ang kanyang dila. Kalaunan, pumunta si Theo sa Market City at in-upgrade ang kakayahan ng kanyang bundle na magdala ng kargamento. Nananatili pa rin ang sakit mula sa pulang paminta na naranasan niya kanina, at ang kanyang mukha ay namamaga pa rin, ngunit masaya siya na kahit nawala na ang kakayahan ng kanyang bibig, maaari pa rin siyang kumain. Ang dami ng kanyang bag ay nadagdagan. Maaari na siyang maglagay ng mas maraming cherry tomato sa loob nito, at sa ganitong paraan, maaari niyang madagdagan ang kanyang kita. Iniisip niya na sulit na i-invest lahat ng mga insentibo na nakuha niya mula kay Sejun upang i-upgrade ang kanyang bundle. Tumatawa si Theo sa kanyang sarili, iniisip na sa ganitong bilis, makakalikom siya ng 1,000 tower coins at maging isang mid-class na mga ngalakal. At pagkatapos nito, umaasa siyang magiging chairman at papaluhurin si Sejun sa harap niya. Nagpasya si Theo na ngayon ay dapat na siyang dumaan sa hardware store at tapusin ang utos ni Sejun nang maengganyo siya ng amoy ng pulang paminta. Pumunta si Theo sa stall, umaasang mapapawi ang kanyang bibig nito, at sinunod ang mga turo ni Sejun upang makakuha ng discount mula sa tindero. Habang tumatawa siya tungkol dito habang kumakain ng inihaw na isda, may isang huminto sa kanya. Ito si Zereth, na nag-disguise bilang mga ngalakal ng nakaraang pagkakataon, at nakilala siya ni Theo bilang ang tanga na muntik ng lokohin ni Skerem. Galit si Zereth nang tawagin siyang tanga ng pusa na Samire sa kanyang operasyon, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado habang ipinapakilala ang sarili. Tinanong ni Theo kung ano ang kailangan, at sinabi ni Zereth na hindi pa niya napasalamatan si Theo sa pagliligtas sa kanya noon, kaya nais niya itong ay tratong kumain. Tinanggihan ni Theo ang alok, sinasabing abala siya ngayon, na ikinagulat ni Zereth na pilit na hinihikayat siyang sumama sa kanya. Hiniling niyang huwag maging malamig at sinabing maaari silang magkape kung wala siyang masyadong oras, ngunit sinabi ng mga ngalakal na pusa na hindi siya maaaring uminom ng mainit na inumin. Binago ni Zereth ang alok at sinabing isa sa kanyang mga kaibigan ay nagtatrabaho sa isang sikat na dessert shop kung saan kailangan maghintay ng ilang taon para makapagpareserba. At maaari silang magkaroon ng isang napaka-espesyal na dessert doon ng libre. Si Theo ay naiinis na sa kanyang pagpupumilit at sinabing hindi niya gusto ang matatamis na bagay. Si Zereth ay naiinis sa kanyang katigasan, at wala siyang magawa kundi lumuhad sa harap niya at hilingin na pakinggan siya. Si Theo ay naguguluhan at tinanong siya kung bakit siya nagtatampo. At nagkunwari si Zereth, sinasabing kamakailan lang siya naging isang palaboy ng mga ngalakal. Kaya't kulang siya sa kakayahan ng isang mga ngalakal. Sinabi niya na labis siyang humanga nang mabilis na nahulaan ni Theo ang tusong balak ng masamang si Skerem. At iniligtas ang isang hindi kilalang tao tulad niya dahil sa kanyang kabutihan. Pagkatapos ay malakas na sinabi ni Zereth na iginagalang niya si Theo at nais niyang matutunan ang kanyang mga kakayahan bilang mga ngalakal. Tinawag siyang ang kamangha-mangha at cool na dakilang palaboy ng mga ngalakal na pusa, Sir Theo. Si Theo ay labis na natuwa nang marinig ang napakaraming pang-uri bago ang kanyang pangalan. At mayabang na sinabi na dahil siya ay napakamapilit, matuturuan niya siya ng kaunti. Habang nagpapasalamat si Zereth, ngumiti siya dahil gumana na naman ang kanyang ultimate technique. Ang kanyang hindi pinapansin na pagsusumamo ay hindi kailanman nabigo sa kanya.
At ngayon ay napapahiya at naiilang si Theo dahil siya ay nakaluhod. Sa merkado, lahat ay nakatingin sa kanila, at si Zirith ay bumangon ng nervously. At pagkatapos ay tinanong si Theo kung saan siya pupunta. Sinabi niya na bibili siya ng isang bagay mula sa Smithy Alley. At ngayon ay curious si Zirith. Nais niyang makita kung anong uri ng mahusay na bagay ang bibilhin ng pusa ng mga ngalakal. At tahimik na sumunod sa kanya hanggang sa makarating sila sa isang tindahan na sa tingin niya ay maganda. Si Zirith ay nagulat nang makita siya pumasok sa isang tindahan na may 50% diskwento sa lahat. At pagpasok nila, napansin niyang medyo luma at may maraming lumang bagay ang tindahan. Ang tindahan ay naglalaman ng at mga hindi na-appraise na bagay lamang na nagiging dahilan upang hindi ito maibenta. Sa madaling salita, ang tindahan na ito ay isang junk store. At iniisip niya kung anong uri ng mga kakayahan ng mga ngalakal ang ituturo sa kanya ni Theo dito. Habang tinatanong ng pusa ang tindero kung totoo ang nakasulat sa labas. At talagang nagbebenta sila ng lahat ng bagay sa halagang 20 tower coins. Naalala ni Zirith ang mga tindahan na napuntahan nila sa kanilang pagpunta dito. Tinanong niya si Theo kung naghahanap siya ng mga bagay na maaaring maibenta muli. Ngunit simpleng tumawa lang ito at sinabi sa kanya na malalaman niya ito kapag nakita na niya. Marami silang nadaan ng mga tindahan. At nakakita si Zirith ng magandang. Sinabi niya kay Theo na maraming mga high-class na bagay sa Smithy na kanyang binisita. Ngunit kumpiyansang sinabi ni Theo na hindi siya bumibili ng mga bagay na iyon. At ngayon siya ay nasa isang junk store, kung saan malinaw na sinabi ng may-ari na karamihan sa mga bagay sa kanilang tindahan ay hindi na-appraised. Kaya't hindi nila malalaman ang tunay na halaga nito. Dagdag pa niya na kung magbabayad siya para sa mga bagay na luma at bulok na dahil sa kanilang edad. Gagawin din nila ito, at sinabihan siyang pumili ng anumang gusto niya. Biglang pinagsalampakan ni Theo ang kanyang mga paa sa mesa. At malakas na hiniling sa tindero na bigyan siya ng diskwento. Si Zirith ay nagulat ng sandali, na sinundan ng malakas na pagsigaw sa kanyang isip. Habang napagtanto niyang ang kakayahan ng mga ngalakal na kanyang target ay napakakatawa-tawa. Sa ganitong paraan, nagtatapos ang video.